Ngayong araw ay samahan niyo naman akong buksan itong mga parcel ko. Karamihan nga dito ay mga gamit para dito sa dirty kitchen namin. Unahin na nga natin itong ihawan mga mare dahil sobrang na-excite ako dito. Unang kita ko pa nga lang dito ay napa-add to cart na ako. Ganito kasi yung gusto kong ihawan, yung merong takip. Bale ito yung mga parts at ina-assemble lang yung pinakapaa niya. At kapag na-assemble na, ito na yung itsura. Gusto ko nga sana yung kulay puti nito kaya lang ihawan nito at baka mangitim. Kaya itong itim na lang yung pinili ko. Wood ang handle nito at meron na ding singawan ng uso. Portable ito kaya madali mo lang mapitpit kahit saan. Isa pang nagustuhan ko dito, meron na siyang salaan ng abo. Bale ganito nga ilalagay mo lang itong tray para sa uling. Maganda nga ito para hindi agad masira yung pinakakatawan ng ihawan. Magkabilaan mo nga iyan magagamit kaya perfect kung marami kayong iihawin. Maganda rin ito kung mag-iihaw kayo ng manok kasi pwede mong kulubin na ganyan para maluto agad yung pinakaloob. Kung bet nyo nga nito, ilalagay ko na lang yung mga pinagbilhan ko sa comment section. Next naman ay itong 5 pieces knife set. Ang ganda nga nito kasi meron na siyang plastic na lagayan. Meron na tong drain sa ilalim at meron na rin kasamang tatlong knife. Sulit na nga ito kasi nasa 200 plus na lang. May kasama na rin tong gunting kaya kompleto na. Meron na kaming ganito pero bumili pa ako ng isa para naman sa labas na kusina namin. Ang ganda rin ipang display kasi hindi napapasukan ng mga insekto. Next naman ay itong mga lagayan ng mga pangluto-luto ko. Ilang buwan na itong nasa cart ko at ito nga nabudol na tayo. Medyo sumisikip na yung pinaglalagyan ko kaya i-upgrade naman natin. Hindi ko nga in-expect na ang laki pala nito at ang ganda sa personal. Bale ganito naman yung itsura niya sa loob at walang butas. Kung hindi naman kayo fan ng Team Puti ay meron ding kulay green nito. Grabe, ang ganda ng quality mga mare at mas malaki siya compare dito sa ginagamit namin. Lipat ko na nga yung mga gamit ko pang luto at maluwag pa din siya. Hindi na nga pahirapan ng pagkuha nito kapag magluluto kami. Sa dati kasi naming lagayan ay nagkakanta sabit-sabit itong mga sandok namin. Sunod naman nating bubuksan na itong mga pangbakod. Ito naman ilalagay namin sa labas ng bahay. Kung naghahanap nga kayo ng pwedeng ipangbakod sa mga garden o kaya mga halaman nyo ay pwedeng-pwede to. Tinutusok nga lang pala ito sa lupa at pwede mo na siyang ipangbakod. Pwede rin naman siyang ganyan na nakatayo lang at bibili ka na lang ng separate na stand. Naliliko din pala siya para sa mga kanto. Lalagay ko nga to sa labas namin pero para makita nyo, ayan, ganyan yung itsura. Gawa rin pala ito sa plastic kaya pwedeng-pwede maulanan. Sa mga susunod na vlog na nga lang natin aayusin to kasi naglilinis pa rin kami dito sa bahay. May nagpapa-flex nga rin pala ng fish pan namin kaya naman ito ipapakita ko sa inyo. Mga baby goldfish nga ang karamihan dito dahil anak to ng mga nasa aquarium namin. Bumili nga rin pala ako ng tablecloth para maisapin ko dito sa lamesa namin sa labas. Dito kasi kami madalas kumakain kaya naisipan ko na din lagyan ng sapin. Dahil lang nga pala ito mga mare kaya nalalaban din siya. Meron ding ibang kulay pa nito at brown nga pala itong napili ko. Ang ganda nga ng tela nito at okay din yung pagkakatahi. Nagpalagay na nga rin pala kami ng pinto dito sa dirty kitchen kaya naman naghanap na ako ng basurahan na babagay dito. Ito nga sinasabit na lang ang pinili ko para hindi naman matakaw sa space. Maganda nga itong isabit sa mga cabinet at CR. May kasama na kasing dalawang hook itong mga mare. Yung isa sinasabit, yung isa naman ay pwede mong idikit sa pader. Sobrang convenient ka nitong basurahan na to lalo na kung nagbabalat kayo ng mga gulay. Bale, bubuksan mo nga lang pala ito ng paganyan at diretso na dyan yung mga basura. O diba ang galing, tapos may takip na siya para hindi makapasok ang mga ipis. O siya, kung may mga bet nga pala kayo dyan, yung mga links ay ilalagay ko na lang sa comment section at sa bio ko. Papalitan namin itong ilaw sa kwarto kasi ito nga at nakahanap ako ng meron ng electric fan. Ang ganda nga nito kasi meron na siyang kasamang remote. Kung nakahiga nga kayo ay hindi mo na kailangan bumangon para mag-on at off ng ilaw. Ilalagay lang pala itong mga LEC sa bumbilya tapos pwede mo na siyang magamit. Bukod nga sa remote nito, pwede mo rin siyang i-control gamit lang ang switch ng ilaw. Pwede rin siya kung gusto nyo na electric fan lang yung naka-open. Kung gusto nyo naman na naka-off yung electric fan at naka-on lang yung ilaw ay pwedeng-pwede. Maliwanag nga rin pala siya mga mare at tricolor na nga pala ang ilaw nito. Merong warm, natural at neutral. Dimmable nga rin pala ito kaya pwede mo ding hinaan yung ilaw. Sobrang nagustuhan ko nga din to kasi hindi siya maingay kumpara sa ceiling fan na ginagamit namin sa labas ng bahay. Maganda nga itong ilagay sa kwarto kung nagta-timer din kayo ng aircon. In fairness, malakas din yung hangin niya kaya sulit talaga ito.